Bago ang lahat, expected sa susunod na buwan, nasa Toronto Raptors pa rin si Kawhi kapag nagsimula ang training camp. Ang Raptors ang isa sa mga team na mauuna na magkaroon ng training camp by September 28 dahil isa din sila sa mauuna na magkaroon ng preseason game. Nasa almost 2 months pa lang naman din mula ngayon. Kung tutuusin, saglit na lang din yan, countdown na para sa 13-month ulit. Based naman kay Dillon Brooks, pinatamaan niya si Kawhi na hindi matutuloy yung trade niya sa Raptors. Kasunod yun ang report ni Ramona Shelburne na ang Raptors ayaw nang ituloy ang trade sa Clippers. Mukhang natauhan yung dinosaur. Ayaw nang makuha ng Raptors yung potential risk dito kay Kawhi. Taliwas sa sinabi nilang aakuin nila lahat ang potential penalty. Kaso, ang pinag-uusapan kasi doon yung suspension, bukod pa yung maboid ng contract. Kaya talo talaga doon ang Toronto Raptors. May report pa na pwedeng tumagal ang decision until 2027. Dahil si Kawhi, based nga sa report, yung NBA Player Association hindi papayag na isuspende ng matagal si Kawhi kung wala namang valid evidence. Regarding yon sa under the table na transaction niya, isa pa doon kapag hindi nabigyan ng malalang penalty si Kawhi or napawalang visa yung kaso ni Kawhi, pwede kasing gayahin ng iba mga player. Based sa Player Association, ngayon pa lang wala kasi sila nakita na kahit ano sa binigay na evidence based sa investigation na dapat isuspindi si Kawhi. Na parang kaduda-duda lang napapatagalin pa ng NBA na magbigay ng decision ngayon. Baka sabihin sa comment, lagi ka nalang maduda. Ganun talaga kapag may mga tao kang handle na laging SL kapag Monday at Friday. Wala lang, shiner ko lang. Saka ang lupit din ngayon ni Kawhi, based kasi sa Pole Palengke, kapag si Kawhi na-retain ng Raptors, yung $1 magiging $1.6. Kapag naman si Kawhi ay naibalik sa Clippers or nag-retire, yung $1 magiging at least $8. Walang Diyos si Kawhi, pinagpiestahan ngayon. Meron na lang ding until October 21. Kaso mababa pa yung bigayan. Biglang nabuhay din yung Kawhi to Golden State. May pag-asa pa di umano ang Warriors na makuha siya. Parang gusto lang din ng NBA na mapunta si Kawhi sa isang team na gusto nila, tulad ng Pistons. Dahil si Cade Cunningham kailangan talaga ng isang player na katulad ni Kawhi or ni Kevin Durant. Interesado ang Pistons noon sa trade dito kay Kawhi. Kaso nga lang, ayaw ni Kawhi mapunta sa kanila. Kung ibabalik si Kawhi sa Clippers after nga tumanggi ng Raptors, may pag-asa di umano ang Golden State na i-trade itong si Kawhi kapalit ni Butler. Kaso ibibigay nila yung maraming draft picks. Or iintayin nila na maboid yung kontrata talaga ni Kawhi sa kanila i-sign. Ang pwede pa nilang gawin doon, i-waive or i-buyout agad yung kontrata ni Butler para magkaroon agad sila ng malaking cap space. Buo agad nilang babayaran yung kontrata ni Butler para mapapirma agad itong si Kawhi. Hindi nila pwedeng hatiin dahil magkakaproblema sila sa cap space doon sa mga susunod na taon. So ito nabasa ko lang sa rule. Kapag si Kawhi na void ang kanyang kontrata at sinign sa mababang kontrata sa ibang team, kung sakali bago niya makuha yung 50 million kada taon, dapat muna niyang makuha yung bird rights niya sa isang team. Aabutin siya ng at least 3 taon. Kaso tatama kasi si Kawhi sa over 38 rule, kaya hindi rin niya makukuha basta-basta yung 50 million. Limited na siya sa oras. Nasa 36 or 35 na kasi si Kawhi ngayon. Kaya niya di umano gusto mapunta sa Raptors, mahahabol kasi ni Kawhi yung over 38 rule sa Toronto para makapirma siya ng another 3 or 4 years na kontrata. Ang Golden State din, bukod sa ayaw nilang i-trade yung iba nilang mga draft picks, open kasi ulit silang maibalik sa kanila si Kevin Durant dahil mukhang sa kanila lang talaga maganda yung tinakbo ng karir ni KD. Noong 2025, sinubukan kasi ng Golden State na makipag-trade sa Suns para makuha si KD pero pinigilan kasi ng business partner ni Kevin Durant. Open makuha si KD ng Warriors pero hindi sa trade, kundi sa free agency sa susunod na taon dahil may player option si Kevin Durant. Next season, over 50 million ang salary cap ng Golden State. Basta wag lang pipirma si Golden Child, Brandon Podziemski, at si Steph, i-hold niya muna ang kanyang contract extension para umabot ng mahigit 100 million. Ito yung para sa kanilang cap space dahil nga si Butler at itong si Draymond Green, mawawala ulit ang kontrata. Pwera lang kung maalimpungatan itong si Don Levy at bigla niyang papirmahin si Butler ng January or kaya February. Doon kasi pwedeng pumirma ulit si Butler.
Nakakatawa din tingnan yung mga report dito sa Golden State eh. Para kasi nilang dinudurog si Steph habang papasok yung season. Isa pa kasi doon, 38 years old na si Steph. Magiging 39 years old na siya by March 14, 2027. Kaya no sense din na pag-intayin nila si Steph ng isang season pa para makabuo ng isang contender na lineup tapos sasabihin nagre-ready na sila kapag nag-retire si Steph. Bago maibalik si Kevin Durant sa Golden State kung may balak man sa susunod na taon, magiging 40 years old na si Steph. Retiring na talaga. Si Kevin Durant naman magiging 38 by September ngayong taon. Akalain mong mas bata pa si KD, 2 taon na advance siya sa NBA, pero magkabatch naman talaga yung dalawa, college pa lang. Ang makikinabang lang di umano sa report na interesado ang Warriors na ibalik si Kevin Durant next year ay Detroit. Dahil kung hindi magiging effective si Kevin Durant next season sa Houston, pwede mag-isip agad ang Rockets na i-trade si KD by deadline. May bad pattern kasi si Kevin Durant sa mga teams na napuntahan niya since umalis ng Golden State. Yung unang taon maganda, pero yung susunod doon, nag-iiba na. Ng 2021, ito yung unang season ni Kevin Durant sa Brooklyn. Umabot pa sila ng second round nun, kaso malaki talaga yung paa ni KD, kaya tatalo versus Bucks. Kasi daw kapag malaki yung paa, malaki din daw yung sapatos. Yung sumunod na 2 season pa kay KD sa Nets, nagka-lechon de leche na. Na-sweep sila noong 2022 ng Celtics at yung sumunod nagkagulo na trade siya ng mid-2023. Consider to na unang taon niya sa Suns, yung mid-2023 na na-trade siya. Nakapasok pa sila until second round ng West na disgrasya nga lang ng Nuggets. Yung sumunod na 2 taon naman niya sa Suns, lechon de leche ulit. Ang hilig mo sa lechon. Sa Rockets naman, nakaabot sila sa first round ng playoff sa unang taon ni KD. Papasok ng ikalawang taon sa Rockets, hindi alam kung magiging maganda or magiging masama ulit yung run niya. Kumbaga si KD merong sophomore jinx sa mga teams na nililipatan niya. Sasabihin haters ka lang ni KD. Talagang magiging hater ka kapag pangit yung data. Kailangan yan sa Polipalengke by October. Kaya di umano magkakaroon ng chance na pwedeng i-request ni KD na matrade siya sa team ni Cade Cunningham by deadline. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin tinatapos ng iba yung trade rumors kay KD papuntang Pistons kahit dinikline na ng Rockets yung trade offer. Pero kung makikita rin ng Rockets na yung ikalawang taon ni Kevin Durant sa kanila ay magiging katulad ng sa Suns at dito sa Brooklyn, pwede silang mag-isip para makabawi agad sila sa package na binigay nila sa Suns dati. Kasabay kasi na pwedeng ofera ng Golden State si Kevin Durant for next season kapag hindi siya na-trade by deadline. Andun kasi na pwedeng mabigyan din ng malaking kontrata si Amen Thompson. 4 na player ang magsasabay na mayroong malaking kontrata. Si KD, Amen Thompson, Sengun, kasama na rin si Tari Eason, pati pala si Jabari Smith.